Isipin, kung bukas ng umaga ang iyong sasakyan ay ganap na na-charge sa loob lamang ng 3 minuto at iyon din ng walang lithium. Oh, ginulat muli ni Elon Musk ang mundo. Ngayon ay magpapaalam na si Tesla sa lithium sa hinaharap at mapapalitan ito ng teknolohiya ng baterya ng aluminum ion. At ang pinakamalaking bagay, ito ay mura at mabilis din. Ang posing teknolohiya ang baterya sa it na nagmumula sa Tesla sa mga darating na taon ay hindi lamang mayayanig ang mundo ng mga dekoryenteng sasakyan. Ngunit babaguhin din ang direksyon ng buong industriya ng EV. Sa loob ng maraming taon, ang kakulangan ng lithium at ang mataas na presyo nito ay naging sakit ng ulo para sa Elon Musk. Ngunit ngayon ay tila nakahanap ng solusyon ang Musk dito. Isang baterya na mas mura, mas magaan at mas matibay kaysa sa lithium. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang tanong, ang aluminum-ion baterya na its ay talagang kayang ganap na palitan ang lithium? Ang bilis at saklaw ba ng pag-charge nito ay kapareho ng sinasabi ng Elon Musk? At ang pinakamalaking bagay, gagawin ba nito ang mga kotse ni Tesla na mas mura kaysa dati? Kung oo, ano ang mangyayari sa iba pang mga kumpanya? Pagkatapos ng lahat, ano ang magiging mundo ng EV pagkatapos nito? Bago lumipat sa video, mag-subscribe sa channel upang ikaw ang unang makarinig ng balita ng pinakamalaking revolusyon sa EV. Bago tayo sumisid sa futuristic na teknolohiya ng baterya ng Tesla, tingnan natin ang advanced na teknolohiya ng baterya na ginagamit ngayon ni Tesla. Ito ay hindi lamang isang baterya ng kotse, ito ay isang walking power station na ang lahat ay idinisenyo pababa sa micro-level upang gawin itong mas mahaba, mag-charge ng mas mabilis, at tumagal ng maraming taon na may kaunting maintenance. Ngayon, gumagamit si Tesla ng dalawang pangunahing uri ng mga baterya. Ang isa ay lithium iron phosphate, mga baterya ng LFP, at buong isa ay ang nickel cobalt aluminum, mga baterya ng NCA. Eksklusibong ginagamit na ng ngayon ang mga baterya ng LFP sa mas murang mga kotse ng Tesla, tulad ng Model 3 at Model Y. Lalo na para sa mga merkado ng Chinese at Asian. Ang espesyalidad ng mga bateryang it ay ang mga it ay mas ligtas. Maaaring ma-charge ng mas maraming beses at magkaroon ng mas mahabang buhay. Oh, medyo mas mabigat ang mga ito at may mas kaunting saklaw. Ngunit mas mura at mas ligtas ang mga ito, kaya ginagamit sila ng Tesla sa mas murang mga modelo. Sa kabilang banda, ang mga baterya ng NCA na binuo ni Tesla sa pakikipagtulungan sa Panasonic ay mas malakas. Ginagamit ang mga ito sa mga premium na modelo, gaya ng Model S, Model X, at Cybertruck. Ang mga bateryang ito ay may napakataas na densidad ng enerhiya na nangangahulugang maaari silang mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa mas kaunting espasyo na ginagawang posible na maglakbay ng mas mahabang distansya. Ngunit ang kanilang pagpapanatili at paglamig ay mas sensitibo. Ngayon pag-usapan natin ang pinaka-advanced na teknolohiya ng baterya ng Tesla. Iyon ay 4,680 na mga cell. Ang bateryang ito ay ang pinakabagong pagbabago ng laro ng Elon Musk. Ang laki nito ay nakatago sa pangalan mismo. 46mm ang lapad at 80mm ang haba. Ang mondo ito ay nagbibigay ng maraming beses na mas maraming kapangyarihan kaysa sa lumang 2,170 na mga cell. At ang kanilang pag-charge ay napakabilis din. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang mga bateryang ito ay naging bahagi din ng istruktura ng mga kotse ni Tesla. Ayon ay, ang baterya ay hindi na isang bagay na insert. Ngayon ay naging bahagi na ng kotse. By nagpabuti ng legs, bigat, at pagganap ng sasakyan. Uyeng yung 4,180 na bateryang worrisome doon. Nagpatibay si Tesla ng isang espesyal na teknolohiyang dry electrode na ginawang mas mura at mas mabilis ang produksyon ng baterya. Ginagawa na ngayon ng sariling gigafactories ng Tesla ang mga bateryang ito sa malalaking dami, lalo na para sa Model Y at Cybertruck. Ang pangarap ni Elon Musk ay gawing mura ang mga bateryang ito na sa hinaharap. Ang halaga ng isang kotse ay magiging kasing dami ng isang smartphone. Ngayong naunawaan na namin kung paano ginagamit ang advanced na sistema ng baterya ng Tesla ngayon. Isipin kung ang parehong kumpanya ay kumikilos na ngayon patungo sa mga hinaharap na baterya tulad ng aluminum ion.
Isang malaking kaguluhan ang gagawin ng buong industriya ng sasakyan sa mga darating na panahon. At ito ang simula kung saan nagsisimula ang isang bagong panahon ng teknolohiya ng EV. Paano gumagana ang teknolohiya ng aluminum-ion na baterya? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa teknolohiyang ganap na makakapagpabago sa mundo ng EV sa mga darating na panahon. Ang bateryang aluminum-ion. Ang pangalan ay maaring mukhang isang malaking agham. Ngunit kung naiintindihan sa simpleng wika, ang bateryang ito ay isang sistema kung saan ang aluminum ay ginagamit bilang kapalit ng lithium. At iyon din na may maraming benepisyo. Kaya ipaalam sa amin kung paano aktwal na gumagana ang teknolohiyang ito, ano ang mga espesyal na bagay dito, at paano ito malalampasan ang mga lithium-ion na baterya. Una sa lahat, unawain natin kung ano ang pangunahing gawain ng isang baterya. Ang anumang baterya ay binubuo ng dalawang bagay. Isang positibong electrodes, cathode, at isang negatibong electrode, anode. Mayroong isang electrolyte sa pagitan ng mga ito kung saan ang mga ions. Ibig sabihin, ang mga sisingilin na particle ay pumunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Kapag binuksan mo ang isang device, tulad ng isang kotse, mobile, laptop, ang mga ion na ay dumadali sa isang direction at ang kuryente ay nabuo mula dito. Kapag nag-charge ka ng baterya, ang mga ion na iyon ay muling pupunta sa kabilang direksyon at pupunuin ang kanilang lugar. Ngayon, sa lithium-ion na baterya, ay mga ions net ay lithium. Ngunit ang problema ay ang lithium ay isang bihirang at mamahaling metal. Ang pagmimina nito ay nakakapinsala sa kapaligiran at limitado ang supply nito. Ito ang dahilan kung bakit nakahanap ang mga siyentipiko ng bagong paraan. Bakit hindi kumuha ng metal na sagana, magan, mura, at kung saan ang mga ion ay maaring kumilos ng napakabilis. Dito nagmula ang ideya ng aluminum-ion na baterya. Ngayon ipaalam sa amin kung paano gumagana ang aluminum-ion na baterya. Sa bateryang ito, ang aluminum foil ay ginagamit bilang anode. Ibig sabihin, negatibong bahagi. Ito ang parehong aluminum na ginagamit mo bilang foil sa kusina, ngunit sa isang mas dalisay at technical na anyo. Sa kabilang banda, ang graphene ay ginagamit para sa cathode. Ito ay isang napakanipis ngunit napakalakas na carbon layer na gumagana tulad ng isang superconductor sa isang paraan. Yon ay, ang mga ion ay maaring gumalaw ng napakabilis sa pamamagitan nito. Kapag na-charge mo ang bateryang ito, ang mga aluminum ions ay lumilipat mula sa anode patungo sa graphene cathode. At kapag pinalabas mo ito, ang parehong mga ion ay bumalik sa anode na naglalabas ng enerhiya. Walang mapanganib na reaksyon sa prosesong ito. At higit sa lahat, ang buong prosesong ito ay napakabilis. Ang mga baterya ng aluminum-ion ay nag-charge ng hanggang 60 beses na mas mabilis kaysa sa lithium-ion. Na nangangahulugan ito na kung ang iyong lithium na baterya ay ganap na na-charge sa loob ng isang oras, ang aluminum na baterya ay maaring maging handa sa loob lamang ng 1 hanggang 2 minuto. Sa ilang mga prototype, nakita na ang full charge ay nakukuha sa loob lamang ng 90 segundo. Ang bateryang ito ay maaring ma-charge at ma-discharge ng libu-libong beses. Habang ang isang lithium na baterya ay tumatagal ng 1,000 hanggang 2,000 cycle, ang aluminum-ion na baterya ay madaling tumagal ng higit sa 10,000 cycle at walang anumang panganib ng sunog o pagsabog. Ang aluminyo ay sagana at madaling i-recycle. Sa kabilang banda, ang pagmimina ng lithium ay mahal, limitado, at mapanganib. Dahil dito, ang mga baterya ng aluminum ay mas ligtas at mas napapanatiling para sa kapaligiran. Ang aluminyo itis ang magaan, kaya ang buong baterya ay mamasin. Pinapataas nito ang kahusayan ng EV at pinatataas din ang saklaw ng kotse. Gayon din, ito ay mas mura sa halaga dahil hindi ito gumagamit ng mga mamahaling metal tulad ng cobalt at hindi rin ito nangangailangan ng maraming pagproseso. Yung mga baterya ng aluminum-ion ay mas may tatag. Hindi rin sila masyadong umiinit at hindi rin sila madaling masunog. Samantalang ang mga baterya ng lithium ay naging sikat sa pagsabog o pag-aapoy dahil sa sobrang init. Ngayon ang tanong ay lumitaw.
Kung ito ay isang mahusay na teknolohiya, kung gayon bakit hindi ito magagamit sa lahat ng dako ngayon? Ang sagot ay industrial scale production. Ang mga baterya ng aluminum ion ay hindi pa ginagawa sa malaking sukat at nilagyan ng mga EV. Ang mga kumpanya tulad ng Elon Musk at Tesla ay nagtatrabaho ng mabilis sa teknolohiyang ito. Ngunit ito ay magtatagal ng ilang oras para sa mass adoption. Ngunit tiyak na sa susunod na 2 hanggang 3 taon, sa sandaling maging madali at mura ang pagmamanupaktura nito. May iwan ng mga bateryang ito ang lithium, kaya't ang darating na oras ay hindi lamang sa EV, ngunit sa aluminum ion revolution. Ito ang teknolohiya na hindi lamang gagawing mas mabilis, mas mura at mas ligtas ang mga kotse. Ngunit babaguhin din ang buong industriya ng baterya. Tapos na ba ang laro ng lithium? Ang malaking hakbang ni Elon Musk. Kung merong isang bagay na naging hari ng industriya ng EV sa nakalipas na ilang taon, ito ay lithium. Ang mga bateryang lithium-ion ay nagbigay ng paglipad sa mga kumpanya tulad ng Tesla. Nagbigay sa kanila ng hanay ng libu-libong kilometro at ginawang katotohanan ang pangarap na maiwan ang mga sasakyang petrolyo-diesel. Ngunit ngayon isang malaking tanong ang lumitaw tungkol sa parehong lithium. Tapos na ba ang oras? At nakahanap ba si Elon Musk ng solusyon dito? Ang lithium ay talagang isang magaan at mabilis na gumaganang metal na ginagamit sa mga baterya. Mula nang tumaas ang pagkahumaling sa mga dekuryenteng sasakyan, tumataas din ang demand para sa lithium. Ngunit kapag ang isang bagay ay dumating sa labis na pangangailangan, 2 bagay ang tiyak. Una, malaki ang pagtaas ng presyo nito. Pangalawa, nagsisimula ang kakulangan nito. Ito ang nangyayari sa lithium. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay gumagawa ng milyon-milyong sasakyan sa isang taon. Daan-daang kilo ng lithium ang ginagamit sa bawat sasakyan. Ngunit ang mga minahan ng lithium ay limitado sa mundo. Karamihan sa lithium ay kasalukuyang matatagpuan sa mga bansa tulad ng China, Australia, Chile at Argentina. Nangangahulugan ito na ang industriya ng EV sa buong mundo ay naging nakadepende sa ilang piling bansa. At sa tuwing may pagkagambala sa supply chain, ito man ay digmaan, politika o pagkasakipas, ito pagkagambala sa kalakalan. Tumataas ang presyo ng lithium. Nagbabala na si Elon Musk na hinawakan ng lithium mafia ang industriya ng EV. Paulit-ulit niyang sinabi na kung hindi mahahanap ang isang alternatibo sa lithium, ang mga dekuryenteng sasakyan ay magiging mas mahal, lalo na ang mas mura. At ang punto kung saan pumapasok ang baterya ng aluminum ion. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Bakit pinili ni Elon Musk ang aluminyo? Kaya ang sagot ay napakasimple. Ang aluminyo ay matatagpuan sa kasaganaan, mura, magaan at kumakalat sa buong mundo. Habang ang lithium ay isang limitadong mapagkukunan, ang aluminyo ay sagana sa loob ng lupa. Mas murang hanapin, kunin at iproseso ito. At ang pinakamalaking bagay, hindi ito nasa ilalim ng kontrol ng alinmang bansa. America, India, Africa, Brazil. Ang aluminyo ay matatagpuan sa lahat ng dako. Bukod dito, ang bilis ng pag-charge at kaligtasan ng mga baterya ng aluminum ion ay mas mahusay kaysa sa lithium. Ayon sa ilang ulat, ang mga bateryang ito ay maaring ganap na ma-charge sa loob ng 90 segundo na isang hindi pa naganap na revolution kumpara sa mga oras ng pag-charge ng lithium. Hindi rin sila uminit ng sobra at wala ring panganib na masunog sila. Ayon ay, ang teknolohiyang ito ay maaaring patunayan na isang buon para sa parehong mga mamimili at kumpanya. Ngayon pag-usapan natin kung bakit mabilis na kinuha ni Elon Musk ang desisyong ito. Sa totoo lang, ang Tesla ay hindi lamang isang kumpanya ng kotse. Ito rin ay nasa negosyo ng baterya. Ang malalaking unit ng baterya ng Tesla tulad ng Powerwall, Megapack ay ini-install na ngayon sa mga tahanan, pabrika at grids sa buong mundo. Alam ng Musk di ko ang pag-asa sa lithium ay hindi maalis. Kung gayon ang buong planong ito ay maaring bumagsak. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay niya ang kanyang pangkat ng pananaliksik upang magtrabaho sa susunod na henerasyong baterya. At ngayon tila nasa harap na ng mundo ang resulta nito. Kung paniniwalaan ang mga ulat,
Gumawa si Tesla ng ilang maliliit na prototype ng mga aluminum-ion na baterya at nakakuha ng magagandang resulta sa pagsubok. Ngayon, ang layunin ay dalhin ito sa mass production at ito ay maaring magsimula sa 2026. At ito ang masterstroke ni Elon Musk upang tumalon sa teknolohiya na magiging pangangailangan ng hinaharap. Kung matagumpay na gagawin ni Tesla ang hakbang na ito, magkakaroon ito ng malaking hamon para sa ibang mga kumpanya, BYD, Volkswagen, Toyota, Ford. Lahat ay umaasa sa lithium ngayon. Ngunit kung lumipat si Tesla sa aluminyo, kung gayon ang mga sasakyan nito ay sisingilin ng mas mabilis, magbibigay ng higit na saklaw, higit sa lahat, ay magiging napakamura. Isipin kung ang presyo ng isang Tesla Model 2 ay bumaba sa mas mababa sa $10,000 at ito ay naniningil sa loob ng 2 minuto at tumatakbo ng 500 kilometro. At ano ang mangyayari sa ibang mga kumpanya? Ngayon na ang oras upang umalis sa panahon ng lithium at lumipat patungo sa rebolusyong aluminyo. At tulad ng ipinakita ng kasaysayan ng maraming beses, kapag gumawa si Elon Musk ng isang malaking hakbang, iniwan niya ang isang buong industriya. Lithium kumpara sa aluminum. Sino ang tunay na hari ng EV? Sa tuwing pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan, ang unang pumapasok sa isip ay ang baterya. At sa nakalipas na ilang taon, ang hari ng industriya ng EV ay lithium. Ay bateryang aagamit sa bawat Tesla, BYD, Hyundai o Tata na dekuryenteng sasakyan ay halos lithium iyon. Ngunit ngayon ng isang bagong manlalaro ay mabilis na gumagawa ng mga headline. Baterya ng aluminum yon. Ang tanong ay lumitaw. Ang aluminum ion ba ay talagang 10 beses na mas mahusay kaysa sa lithium? Intindihin natin ito sa napakasimple at prangka na wika. Sino ang tunay na kaluluwa ng EV sa mga tuntunin ng presyo? Timbang. Bilis ng pagsingil, kaligtasan at epekto sa kapaligiran? Ngayon, ang pinakamalaking problema ng EV ang presyo nito. At ang pinakamahal na bahagi nito ay ang baterya. Ang pagmimina, pagproseso at pagbibigay ng lithium ay napakamahal. Lalo na kapag iilang bansa lamang ang may control sa lithium sa mundo, mas tumataas ang rate. Sa kabilang banda, ang aluminum ay matatagpuan sa kasaganaan sa mundo. Ito ay mura, madaling i-recycle at ang supply chain nito ay mas simple din. Ito ang dahilan kung bakit maaaring bumaba ng husto ang mga presyo ng mga EV katapos ng paggawa ng mga bateryang aluminum ion. Kung ang isang lithium na baterya ay nagbebenta ng kotse sa halagang 20 lakh rupees, kung gayon ang aluminum ay maaaring magdala ng parehong kotse hanggang 15 lakh rupees. Kung mas mabigat ang baterya, mas mabagal at mas mababa ang saklaw ng kotse. Is mga baterya ng lithium may magkin. Ngunit ang aluminum ay mas magaan at mas mahusay kaysa sa kanila. Ay mga baterya ng aluminum ion ay may mas kaunting densidad ng enerhiya. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay makakabawi dito ng mabilis. At aning isang superconductor tulad ng graphene ay kasama dito. Ang pagganap ay tumataas din. Yon ay mas mahusay na pagganap na may magaan. Ito ay isang malaking kalamangan. Ngayon ay dumating tayo sa pinaka-nakakagulat na bagay. Ang mga baterya ng aluminum ion ay nagcha-charge ng 10 beses na mas mabilis kaysa sa lithium. Habang ang isang lithium na baterya ay maaaring tumagal ng 30 minuto hanggang 8 oras upang ganap na ma-charge, ang ilang aluminum ion prototype ay ganap na na-charge sa loob lamang ng 90 segundo. Isipin mo, ipinarada mo ang iyong sasakyan at sa oras na bumalik ka na may dalang kape, puno na ang baterya. Kung sisimulan nilang gawin ito sa totoong mundo, magiging posible ang pagsingil ng kasing bilis ng mga petrol pump sa mga EV. Ang pinakamalaking kahinaan ng lithium ay ang kawalang tatag nito. Ang mga bateryang ito ay maaring sumabog o masunog kapag masyadong pinainit. At ito ay nangyari ng maraming beses. May mga ulat ng mga pagsabog ng baterya sa mga sasakyan tulad ng Tesla, Hyundai. Ngunit ang mga baterya ng aluminum ion ay ligtas mula sa thermal runaway. Ibig sabihin, hindi sila sumasabog kahit na sobrang init. Ang kanilang chemistry ay mas matatag. Tara source na nagpapataas ng kaligtasan ng manifold ng sasakyan.
I know special the tampok na isayan, ay maaring gawing mas maasahan ang mga EV kahit nasa malalayong lugar at mainit na lugar. Ang pagmimina ng lithium ay nakakapinsala sa parehong lupa at tubig. Ang pagmimina ng Lithium Triangle, Argentina, Bolivia, Chile, sa South America, ay nakagambala sa balanse ng ekolohiya. Kasabay nito, ang pagkuha ng cobalt na ginagamit sa ilang mga baterya ng lithium mula sa mga minahan ay isang ethical na alalahanin. Kahit na ang child labor ay naiulat. Sa kabilang banda, ang pagmimina at pag-recycle ng aluminum ay mas malinis at ethical. Hindi lamang ito sagana, maaari itong muling gamitin ng maraming beses. Ginagawa nitong mas sustainable ang mga EV. Gumagana ba ang mga baterya ng aluminum ion sa totoong mundo? Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay, ito ay isang lab na bigay lamang? O gagana ba ang mga bateryang ito sa mga kotse sa katotohanan? Sa totoo lang, malapit nang maging ganap na handa ang teknolohiya. Maraming malalaking kumpanya sa mundo, Tesla, GM, Graphene Manufacturing Group, GMG, at ilang mga Indian startup ang nagtatrabaho din dito. Sinasabi ng mga tagaloob ng Tesla na ang koponan ni Elon Musk ay nakakuha ng magagandang resulta sa paunang pagsubok. Mabilis na nagcha-charge ang mga bateryang ito, stable kahit nasa mataas na temperatura, at napaka-promising din ang performance para sa mga EV. Oh, nananatili pa rin ang ilang hamon, tulad ng pagdadala sa kanila sa mass production, pag-standardize sa mga ito upang magkasya sa mga EV at paglikha ng infrastruktura sa pagsingil. Ngunit sa bilis ng trabaho, ang mga aluminum-ion ni baterya ay maaring pumasok sa mga EV sa 2026 at masira ang monopolyo ng lithium sa sandaling dumating ang mga ito. Ano ang resulta? Kung ito ay isang bagay lamang ng kimika, kung gayon ang aluminum ion ay tila isang mas matalinong, mas mabilis, mas ligtas, at mas murang option. At kung ang isang kumpanyang tulad ng Tesla ay halos magdadala nito sa kalsada, ito ay magiging isang bagong revolution sa teknolohiya ng baterya ng EV. Kaya malinaw ang sagot. Nagbabago na ngayon ang tunay na hari ng EV. Nagsimula ang lithium. Ngunit ngayon ang aluminum ay dumating upang isuot ang corona nito. Ang paggalaw sa pandaigdigang supply chain. Paano nagbabago ang China, India, at Africa? Kung titingnan mong mabuti ang diskarte sa baterya ng mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ngayon, isang bagay ang magiging malinaw. Ang mahigpit na pagkakahawak ng lithium ay unti-unting lumuluwag at ang aluminum ay papalitan nito. Ngunit ang usapin ay hindi limitado sa teknolohiya lamang. Ang totoong laro ay nangyayari sa pandaigdigang supply chain at tatlong malalaking manlalaro ang umuusbong dito, ang China, India, at Africa. Intindihin natin sa simpleng wika kung ano ang mga pagbabagong ito, bakit nangyayari ang mga ito, at kung ano ang magiging epekto nito sa industriya ng EV. Una sa lahat, pag-usapan natin ang aluminum. Ito ay hindi isang bagong metal. Ang foil nito ay ginagamit sa aming mga kusina. Ginagamit din ito sa paggawa ng magaan na bahagi sa mga flight. At nang gayon ay naghahanda na itong magdala ng revolution sa mga baterya ng EV. Ang aluminyo ay matatagpuan ng maraming beses na higit pa kaysa sa lithium. At ang pinakamagandang bagay ay naroon ito sa halos lahat ng kontinente. Dahil sa kung saan ang supply nito ay hindi maaaring makuha ng alinmang bansa. Ang hakbang ng China. Ang China ay palaging nangunguna sa teknolohiya ng pagmimina at baterya. Ngayon, hawak ng China ang pinakamalaking bahagi ng supply chain ng lithium. Ngunit ngayon, nagsimula na rin ang China na palakasin ang hawak nito sa aluminum. Ito ay namuhunan sa pagmimina ng aluminum sa maraming bahagi ng Africa. Ano yung kumpanyang Tsino ay namuhunan ng malaki sa Guinea na isa sa pinakamalaking bauxite raw form ng aluminum exporters sa buong mundo. Na nangangahulugan ito na alam na ng China na maaaring palitan ng aluminum ang demand para sa lithium sa susunod na dekada. Ngayong pinag-uusapan ang India, ang mga bagay ay mabilis ding nagbabago dito. Ang bauxite ay matatagpuan sa kasaganaan sa mga estado tulad ng Odisha, Chhattisgarh at Jharkhand sa India. At maraming kumpanya tulad ng Vedanta, Hindalco ang nagpoproseso nito para makagawa ng aluminum.
Ngayon sa sandaling makumpirma ang teknolohiya ng mga aluminum-ion na baterya, ang India ay makakakuha ng pagkakataon na maging isang malaking supplier at manufacturing hub. Ito ang dahilan kung bakit nagdadala rin ngayon ang gobyerno ng mga bagong patakaran at subsidyo para isulong ang teknolohiya ng EV battery. Ang Africa noon ay itinuturing na isang supplier lamang ng mga bihirang metal. Ngunit ngayon ay naghahanda na itong lumahok sa buong supply chain ng baterya, lalo na sa West Africa, tulad ng Guinea, Guyana at Sierra Leone. Gusto ngayon ng mga gobyerno dito hindi lang raw material ang i-export, kundi pati na rin ang mga refining at processing units na mai-set up dito. Magbibigay din ito ng trabaho sa Africa at ang perang kinita sa pagmimina ay ipupuhunan sa ekonomiya dito. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang parehong China at India ay namumuhunan sa malalaking proyekto doon. Iyon ay direktang competition sa supply chain. Sustainable ba ang supply ng aluminum? Mahalaga rin ang tanong na ito. Magagawa ba ng supply ng aluminum ang industriya ng EV sa mga darating na taon? Ang sagot ay oo, ngunit matalino. Ang aluminyo ay tiyak na sagana. Ngunit ang pagmimina at pagpino nito ay kumonsumo ng enerhiya. Oh, ang isang kalamangan ay ang aluminum ay 100% recyclable. Ibig sabihin, ang isang bagay na ginamit ng isang beses ay maaring magamit muli sa isang baterya. Kung bubuo ang mundo ng tamang sistema ng pag-recycle, hindi kailanman bumagal ang supply chain. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga malalaking kumpanya ng pagmimina. Ang mga nangungunang kumpanya sa pagmimina sa mundo tulad ng Rio Tinto, Alcoa. Hindalco ay mabilis na nagpapabagal sa kanilang mga proyektong lithium at lumilipat sa aluminum. Naunawaan nila na ang susunod na malaking alon ay hindi magmumula sa industriya ng EV, ngunit mula sa aluminum battery revolution. Binabago na ngayon ng ilang kumpanya ang kanilang mga lumang planta para makagawa sila ng battery-grade aluminum na particular na kapaki-pakinabang para sa mga EV. Hindi lamang pagmimina, ang mga kumpanyang nagdidisenyo ng mga baterya ay muling nagdidisenyo ng kanilang mga module at mga cell ayon sa aluminum ion. Dahil ang mga bateryang ito ay gumagana ng iba, ang kanilang pag-iimpake, control ng voltahe, at pamamahala ng init ay iba rin sa lithium. Ang Tesla, GM, at ilang kumpanya sa Europa ay nagsimula na ng mga pilot project para dito. Kaya natapos na ang panahon ng lithium? Ang simpleng sagot ay wis. Isa o ay hindi. Ngunit ang monopolyo nito, quote, ay nasisira na ngayon. Habang umaabot sa komersyal na yugto ang mga baterya ng aluminum ion, maaaring limitado ang lithium sa mga high-end o espesyal na produkto. At ang aluminum lamang ang makakapagbigay ng pagpapalakas na kailangan ng industriya ng EV sa abot kayang presyo, mabilis na supply, at maaasahang pagganap. Ngayon, ang mundo ng mga EV ay hindi lamang isang sasakyan, ngunit naging isang pandaigdigang kilusan. At ang gulugod ng paggalaw na ito ay ang baterya. Ngayong nagbabago na ang baterya, hindi maiiwasang maabala rin ang buong pandaigdigang supply chain. At ito ang nangyayari. China ay nagpaplano ng maaga, ang India ay mabilis na nagtatayo ng infrastruktura, at ang Africa ay naghahanda upang pagkakitaan ang mga mapagkukunan nito. Nawalan ng tulog ang ibang kumpanya, Toyota, BYD, reaction ng Volkswagen. Mula nang magsimulang magtrabaho ang Elon Musk sa mga baterya ng aluminum ion, at ang mga paunang pagsusuri nito ay nagpakita ng mga kamanghamanghang resulta. Ang ibang malalaking kumpanya ng sasakyan ay nawalan ng tulog. Ang industriya ng EV na umaasa sa lithium ay dumanas ng pag-urong. Ano mga nangungunang kumpanya sa mundo? Toyota, BYD, at Volkswagen. Nasa ngayon ay lubos na kumpiyansa tungkol sa kanilang teknolohiya ng baterya. Ngayon ay mabilis na tumatalon sa lahi ng aluminum ion. Ang Toyota ay palaging konserbatibo sa teknolohiya ng baterya. Sa loob ng mahabang panahon, nakatuon sila sa hybrid na teknolohiya kaysa sa mga electric car. Ngunit dahil nalaman nila na ang koponan ni Elon Musk ay gagawa ng isang malaking splash sa mga baterya ng aluminum ion, dinaragdagan na nila ngayon ang pananaliksik sa parehong solid-state at aluminum na mga baterya.
Gumagawa na ngayon ang research team ng Toyota sa maliliit na prototype na sumusubok sa mabilis na pag-charge at mahabang buhay ng mga aluminum cell. Sinimulan na rin nilang i-upgrade ang ilan sa kanilang mga lumang lithium lab sa Japan. Alam nila na kung balewalain nila ang pagbabagong ito, iwan sila ni Tesla, Muli. Ang BYD ay gumawa ng isang kuta sa merkado ng baterya ng EV kasama ang bateryang blade nito. Ang kanilang baterya ay itinuturing na mas ligtas, mas matipid, at matibay, at ito ay nagbibigay ng competition sa Tesla. Ngunit ngayon ang parehong blade na baterya ay maaring hindi na napapanahon sa hinaharap. Ang ilang mga ulat ay nagmumungkahi na ang BYD ay nagsimula na ring magtrabaho sa sarili nitong mga panloob na aluminum cell project. Anon may tanong ay hindi kung kailan sila ilulunsad. Ngunit magagawa ba nila ito bago ang Tesla? Ang Volkswagen ay namuhunan na ng bilyon-bilyong dolyar sa teknolohiya ng EV. Gusto nilang maging pinakamalaking tagagawa ng EV sa Europa. At para dito, sinimulan na nila ang kanilang unit ng baterya na tinatawag na PowerCo. Ngayon ay nakikita na rin nila na ang labis na pag-asa sa lithium ay maaring magastos sa kanila ng mayhal. Ang ilan sa kanyang mga partner na startup, gaya ng QuantumScape, ay nagtatrabaho sa solid-state na teknolohiya nun. Ngunit ngayon ang focus ay lumilipat sa mga disenyo ng aluminum ion cell. Alam ng Volkswagen na kung nais nitong makipagkumpetensya sa Tesla, kakailanganin itong makipagbalikat sa Musk sa susunod na generation ng mga baterya. Isang bagong simula, ang ikalawang kabanata ng EV Science. Awesome! Ngayon ang tanong, arises ito ay lamang ng isang bagong teknolohiya ng baterya o isang malaking pagbabago? Upang maging matapat, ito ay hindi lamang isang pagbabago sa teknolohiya, o isang revolusyong pang-industriya. Tulad ng diesel engine na nagmula sa mga steam train, ang paglipat na ito mula sa lithium patungo sa aluminyo ay magbabago sa mukha ng buong industriya ng EV. Sa ngayon, ang mga kumpanya ng EV ay umaasa sa lithium, na limitado ang supply at ang mga presyo ay tumataas. Mayroon ding mga tanong na ethical tungkol sa pagmimina, tulad ng child labor, basura sa tubig, at pinsala sa kapaligiran. Ngunit ngayon ang pangitain ni Musk ay napakalinaw. Wala nang digmaan sa pagmimina, wala nang sunog sa baterya, mabilis, ligtas, malinis na kapangyarihan. Nangangahulugan ito ng isang mundo kung saan nagcha-charge ang mga baterya sa loob ng ilang segundo, hindi sumasabog at tumatagal ng maraming taon. At ang pinakamahalaga, ang lahat ng ito ay magagamit sa mababang presyo. Ang pananaw ni Musk ay hindi lamang nagpakita ng paraan para sa isang baterya, ngunit binago ang direksyon ng buong supply chain, industriya ng sasakyan, sistema ng pag-iimbak ng enerhiya, at infrastrukturan ni pagsingil. Ngayon ang mga kumpanyang mabilis na nauunawaan ang pagbabagong ito ay magiging mga pinuno ng EV market sa mga darating na panahon. At yung mga nananatiling tulog ay magiging bahagi ng kasaysayan. Ang layunin ni Elon Musk ay hindi lamang isulong ang Tesla. Dinadala niya ang buong industriya sa isang bagong direksyon. Ngayon, ang competition ay hindi lamang tungkol sa mga kotse, ngunit tungkol sa bilis, presyo, at kaligtasan ng mga baterya. At sa karerang iyon, ang teknolohiya ng aluminum ion ay maaring maging susunod na malaking pagbabago ng laro. Kaya ngayon na ang oras para mag-focus. Dahil ang nangyayari ay ang pinakamalaking labanan ng teknolohiya ng EV. At ang kumpanya na nagdadala ng mga baterya ng aluminyo sa mass production muna ay magiging foundation ng susunod na automotive empire. Kung nagustuhan mo ang impormasyong ito, I-like ang video. Ibahagi ito at mag-subscribe sa channel upang ang bawat malaking update na nauugnay sa mundo ng EV ay unang makarating sa iyo. Dahil dito nagbabago ang totoong laro.